Eto na nga pala yung araw kung saan magta-travel kami papuntang Goa. Kaya madaling araw pa lang is nandito na kami sa airport. Nakakatuwa dito sa Indore kasi napaka-proud nila na isa sila sa mga one of the cleanest city dito sa India. Kahit saan ka sa Indore pumunta, may makikita ka talaga na pinapromote nila yung cleanliness. And kung isa ka na sa mga nakabisita dito, for sure alam mo yan. Kaya nanibago rin talaga ako nung nasa Mumbai na kami dahil meron nga pala kaming layover sa Mumbai bago kami makarating ng Goa. Dahil parang totally different environment talaga yung mapupuntahan mo, ganun. So, makikita nyo rin dito sa video na ito kung ano yung itsura nga nung mga nakita ko sa Mumbai. And honestly, hindi ko naman ma-judge yung buong city kasi hindi naman talaga kami nag-ikot. Sa Juhu Beach lang kami nagpunta dahil yun yung pinakamalapit sa airport nila. And hopefully next time makavisit nga kami dito for a tourist, no? So, pagdating namin dito sa Mumbai Airport, medyo natuwa ako dun sa airport nila kasi ang ganda. I-compare mo naman sa indoor, eh, sobrang liit po kasi ng airport namin sa indoor. Pero dito nakakatuwa kasi international airport na din talaga sila. And sobrang presentable talaga, no? So, habang nag-iikot-ikot nga kami dito sa airport nila is naghahanap si Abby ng cab para makapunta kami dun sa Juhu Beach habang layover namin. Actually, gusto pa sana talaga namin lumayo kaso iniisip namin na sobrang traffic daw dito sa Mumbai kaya baka daw maliit lang daw kami. Hindi na kami nakaikot ng talagang bongga ganun. And yes, totoo nga yun kasi isa pala to sa mga worst traffic ever na mapupuntahan mo na city, no? And nanibago ako kasi napakaraming squatters area dito sa lugar na to. Kahit malapit sila sa airport, And actually, ang napakakalat dito, para kang nasa Tondo, gano'n. So, pagkarating nga namin dito is, ayan, nag-ikot-ikot kami and may mga nag-offer pala dito ng parang mga boat rides, gano'n, or other activities, mga water activities. And talagang pinupuntahan talaga siya ng mga tao, no? Medyo sa part na to is madami ka lang din makikitang mga beggars, tsaka yung mga bata na mga namamalimos. Kasi halos karamihan nga yung place na to is may mga squatters. And pangalawa, kakaiba din talaga yung amoy. Alam niyo ba yung amoy ng Manila Bay? Parang ganun siya. It's like a beach here in Mumbai near the city. You can see the buildings there. But Abby was saying it's baho daw. Baho? Okay. Where are you going by? What? You wanna go inside? So dahil hindi na nga rin kami makatagal dun sa place na yun, dahil wala rin naman kaming gagawin, hindi rin naman kami maliligo or gagawa ng any activities, minabuti na lang namin bumalik dito nga sa airport. And dahil sobrang init nga, sabi ni Abby, magpalamig na lang daw kami dito habang nag-aantay kami ng next flight namin. And sa totoo lang, kaya rin kami nagmamadaling bumalik is kailangan ko na talagang mag-CR. Actually, meron talaga dun sa Juhu Beach na comfort room, kaso hindi talaga ako nakapag-CR doon dahil grabe, sobrang dugyot. Akala ko talaga nung una malinis siya kasi paid comfort room. Instead And of, while we left the airport, you should have gone there. Now did you learn your lesson? yeah, What did you learn? I Never learned that use, public restroom outside. especially in Mumbai. exactly. It's dirty as fuck. Yeah, like so much shit all over the washroom and someone is doing the laundry there. Oh my God. Don't use it muna. So, fast forward na nga tayo, ay nandito na rin kami sa Goa. And actually, kasama nga pala namin dito yung best friend ni Abby. And dito na rin kami magmi-meet. Sobrang fascinated ako sa lugar na to kasi halos parang feels like Philippines, ganun. Dahil dun sa napakadaming coconut trees and then alam mo yung island vibe, ganyan. And yung mga bahay dito is wala ka halos makikitang parang mga buildings. Kasi almost parang mga single houses sila parang sa Pinas. So technically, ang hirap i-judge ng buong India, no? Kasi bawat states, bawat lugar talaga na mapupuntahan mo, halos kakaiba and mabibigla ka sa mga makikita mo dahil hindi talaga sila pare-parehas. Magkakaiba ng mga cultures, traditions, and practices, ganun. And sa totoo lang, dito nga pala sa Goa is more on mga Christians ang mga tao dito. So, ayun. Siguro isa yun sa naging fact. Kaya iba yung mafe-feel mo sa lugar na to. This is the speciality of Goa. Cashew and cashew fenny. Which one? These two, cashew and cashew fenny. Hmm. I don't know which brand is famous, but this drink is really famous. I get for this. Chess. Yeah.
So, after nga namin bumili ng mga beers dahil mura nga yung mga beers dito 'no, compare sa other state ng India. Dumiretso na din kami dun sa pag-i-stayan namin and ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano yung na-book nila na Airbnb. Actually, hindi ito yung first option namin kaso dahil nagkaroon ng problema kami dun sa first Airbnb namin kaya nag-move kami dito. And sa totoo lang, hindi rin naman nakakapangsisi kasi napakaganda rin naman talaga nitong, place na 'to and sobrang cozy. Alam mo yung tipong kahit hindi na kayo lumabas, dito na lang kayo mag-stay. Parang sobrang sarap. Kasi dahil siyempre nasa vacation tayo, hindi naman maaari yun. More on nasa labas talaga tayo, no? Ito nga pala yung naging room namin ni Abby. And actually, 2 bedrooms to. Ito yung isang room. So, dito pala mag-i-stay yung best friend ni Abby and yung wife niya. Halos magkasim lang naman sila ng itsura ng isang room. And ito nga pala yung bathroom nila. Actually, dalawa yung bathroom dito. Tig-isa dun sa kwarto. Pero ito na lang yung mapapakita ko. So, after nga niyan is nag-chill na kami and nag-iisip kami kung anong plano namin sa gabi. And we decided na nga na sa first night namin is magkakasino nga kami, no? Nakakuha nga pala kami ng free entrance dito dahil din sa mga Pinay, friends natin na nasa India. Shoutout sa inyo and thank you so much. Yung husband niya kasi is nagwo-work pala sa casino, so ayun. Pero nakalibre nga naman kami ng entrance fee dito sa casino kaso parang nagbayad din kami kasi nagpatalo din 'tong mga kasama ko. Ang usapan lang namin is manonood and kakain lang kami. Pero ang mga uncle for the experience daw ayun, mga tumaya. And masaya sila na natalo sila, gano'n. So, ang dami nga pala mga iba't ibang klaseng casino dito sa Goa. Ikaw mamimili kasi nasa iba't ibang yate sila. प्याज नहीं है भैया At dahil nga strict na bawal mag-video sa loob ng casino is ito na lang yung mapapakita ko, yung mga buffet nila kung saan, ayan, ang daming free foods. Kayo na lang mamimili, may mga veg and non-veg. And may mga performances dito katulad nito. Actually, 2 floors pala yung merong buffet dito, which is yung rooftop. And then, nandito sa second floor yata yung isa.